Good morning, good morning. Good afternoon, grade 8. So, since napahapyawan ko naman yung discussion ko about sa photosynthesis ng nakaraan, I'll just add some info about the process of cellular respiration. So, let me just move my PowerPoint. Okay. Um, Actually, mga anak, ang cellular respiration ay nahahati ba yan into two? We have the anaerobic respiration and we have the aerobic respiration. When we say anaerobic respiration, hindi siya ginagamitan ng oxygen. That pag may sinabi naman nating aerobic respiration, ginagamitan siya ng oxygen. So again, pag aerobic respiration, ginagamitan siya ng oxygen with oxygen. At kapag nga naman sinabi natin anaerobic respiration, ay wala siyang oxygen. Again, anaerobic without oxygen, aerobic with oxygen. Ngayon, paano mo malalaman na anaerobic at aerobic respiration? So, mag-proceed muna tayo. Balik muna ulit tayo doon sa tatlong step ng respiration, cellular respiration. We have the glycolysis, the Krebs cycle, and the oxidative phosphorylation or yung tinatawag natin na electron transport chain. Ngayon, sabi natin nung nakaraan, di ba si glycolysis, si one molecule of sugar, i-divide niya into 2 ATPs. Ang tawag nga natin doon, pyruvate, di ba? Ngayon, yung binreakdown na molecules ni glycolysis under process of glycolysis, i-divide at i-breakdown pa into smaller energy or molecules ni Krebs cycle. Sa oxidative phosphorylation naman, gagamitan ng oxygen yung mga molecules na yun para mas makaproduce pa ng large amount of energy. Ngayon, tingnan nyo muna to. Matatalakay muna natin itong salitang fermentation. Di ba kanina sinabi ko sa inyo na ang anaerobic respiration ay walang oxygen, di ba? Napaprocess lang siya without oxygen. Ngayon, papasok ngayon si fermentation under that type of respiration. Ngayon, pag sinabi nating fermentation, fermentation is a process that helps cells produce energy when there is not enough oxygen. Sa animals or sa inhumans, meron tayong pinoproduce na sa pamamagitan ng fermentation, which is yung lactic acid. Sa yeast naman, sabi dito, yeast uses fermentation to produce alcohol and carbon dioxide, which helps bread dough rise and is also used in making some beverages. So, ibig sabihin, pag ang pinag-uusapan natin ay fermentation, ginagamitan lang natin siya or nakakapag-produce siya ng inuman, lactic acid. Sa yeast naman ay tawag ethanol or yung tinatawag natin alcohol ang ginagamit natin sa paggawa ng some beverages or alcoholic beverages. Ngayon, tingnan niyo mabuti itong illustration na binigay ni Ma'am dyan sa cellular respiration diagram. Tingnan niyo mabuti. Isa-isahin natin. Kung mapapansin niyo, sa pinaka-tuktok, andun si glucose. Again, si glucose, byproduct lang siya ni photosynthesis. Diba? Pinaka-byproduct siya ng Calvin cycle, yung pangalawang stage ni photosynthesis. Anong meron kay glucose or sugar? ATP, energy. Na sino ang gagamit under cellular respiration? Ang cell natin o yung saang part ng cell natin, saang part natin ng cell siya kadalasan nakikita na bine-breakdown sa mitochondrion or mitochondria. Di ba sabi natin nung nakaraan, si mitochondria ay yung powerhouse of the cell. Tapos si nucleus naman ay yung control center of the cell. Ibig sabihin, si nucleus yung nagko-control ng mga activities ng isang
cell. So, isahin natin. Ngayon, si glycolysis nangyayari sa cytoplasm ng isang cell. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. If the first main step ng cellular respiration nangyayari kay cytoplasm. Okay? Ngayon, sabi natin noong nakaraan, yung one molecule of sugar or one molecule of glucose, i-divide into two ni glycolysis. So, ang tawag na natin doon ay pyruvate. Diba? Kung titingnan nyo mabuti, sa baba ng pyruvate, nade-divide pa siya into two. Kapag without oxygen, ang tawag natin doon, again, anaerobic respiration. Ang tawag natin dyan ay fermentation. Ngayon, sa fermentation, kung mapapansin nyo, in human, nakakapag-produce ng lactic acid. In yeast, nakakapag-produce ng ethanol or yung ginagamit natin sa pagpuproduce ng alcoholic beverages. Yun yung first type. Pangalawang type ni cellular respiration, we have the aerobic respiration o yung with oxygen naman. Diyan papasok yung dalawa pang main step na diniscuss ni ma'am nung nakaraan. Again, pag with oxygen, aerobic respiration. Susundan ngayon siya ni Krebs cycle. Okay, Krebs cycle. Ngayon, si Krebs cycle, sa under ng process ng Krebs cycle, makakapag-produce na si cell ng carbon dioxide. Saan naman ngayon siya nangyayari? Mitochondrion or mitochondria. Magpo-proceed ngayon sa third main step ng cellular respiration, which is yung electron transport chain o yung tinatawag natin na oxidative phosphorylation. Tingnan nyo mabuti. Naumpisahan sa glycolysis, nag-proceed sa with oxygen, nag-undergo ng Krebs cycle at nag-proceed sa pinaka-last na step, which is the electron transport chain o yung tinatawag natin na oxidative phosphorylation. Ngayon, under the process of electron transport chain, nag-intake siya ng oxygen. Again, ang oxygen na ipoproduce lang or byproduct lang ni photosynthesis. Halaman ang nag-release nun. Okay? Ini-intake lang yon ng cell natin. Tapos, pinuproduce ng cell naman natin ang carbon dioxide na importante naman at essential naman sa paggawa or sa process ng photosynthesis. Ngayon, kung mapapansin nyo, di ba sinabi ni ma'am nung nakaraan, yung oxidative phosphorylation, the third step of cellular respiration, mga anak, ay gumagamit ng oxygen para saan? Pagpapadami para makapag-produce pa siya ng mas madaming amount ng ATP energy. Kaya ayan yung bilang ngayon. Nagre-range daw to 34 to 36 ATPs ang naipoproduce ni electron transport chain or ni oxidative phosphorylation. Nakaka-produce din siya ng water na again, saan importante? Sa process ng photosynthesis. Kabisaduhin itong mabuti, itong diagram na to, kasi magki-quiz tayo by Monday. Yan ang iki-quiz ninyo. Okay? Bye!